Tina Talks and DJ Brian Podcast. All right. Good evening. Good evening sa bagong ligo. Wow. Hello, everybody. How was your weekend, Kuya? It was good. Bahay lang. Most of the time. Hindi pala, may konting lakad. But Yeah. basically, it's a routine. Yeah. Ikaw, kumusta ang weekend? Medyo busy kasi lumuwas kami. And marami rin mga personal errands na ginawa. Parang work pa din. Work naman pero for family. Parang ganun. Okay, speaking of work, meron na uso ngayon. Uy, Since parang maganda Par- ang topic ito. Oo, actually, nung panahon, ewan ko nung panahon ko, nung bago pa lang ako nagsa-start mag-work, walang ganito eh. But anyway, we will share it or discuss it further. May uso kasi ngayon sa lahat ng mga nag-work, yung tinatawag na quiet quitting. Yun. So, Aha. oo, Actually, iba lang siguro yung term dati. Oo. Parang ganon. So, eto ngayon merong term na quiet sitting, quiet quitting, pero mamaya baka maalala natin kung ano ba yung terminology dati. oo. Ngayon kasi lahat may label na eh. Lahat nabibigyan niya ng proper terminology or tawag. Yung quiet quitting ba, meron kasi Yeah. siyang, what do you call this? It can be a definition na yung isang tao or isang empleyado is tamad magtrabaho, or marunong lang siyang mag-set ng boundaries. Or marunong lang sila mag-set ng boundary. Okay. Acceptable naman. Pero today pag-usapan nga natin, ano nga ba yung totoo sa likod ng quiet quitting? Tahimik kang, Pagtigil? oo, parang silently inaayawan mo na yung isang bagay or trabaho. So, parang doing your job based on your role only. Mhm. Ginagawa mo lang yung trabaho mo, nakabase doon sa kung ano lang yung job description mo. Sabi nga nila, magtrabaho ng naaayon sa sahod. Mm. Diba? Well, in a way, yun na nga eh, parang hindi siya bago actually. Hindi siya Yes. bago kasi na to, practice, diba? I don't know kung napapanood mo siya sa TikTok, si content creator ito, si Veronica. Hindi siya local so Mhm. hindi ko alam kung ano nationality niya, but she speaks English. Tapos most of the time, parang nasa call center siya, nasa office job siya. Tapos lagi siyang palaban when it comes to work. So pero ang dinidemand niya lang lagi is that I get compensated on what I have to work with. Mhm. So kailangan kong sahuran mo ako. Kung gusto mo akong beyond 5 o'clock, yung mga ganun yung mga content niya. Beyond 5 o'clock, sige, magtatrabaho ako, pero kailangan well compensated ako. Mhm. Or basta nga mga ganung bagay. So I've been following her. Siya yung naisip ko dito sa quiet quitting. Hindi naman din siya, parang lang, she will not act beyond those what is required. It doesn't mean na literally you're quitting or you want to quit your job. It's just that nagsaset ka lang ng limits or boundaries niya. And very, very viral siya, yung concept na yan sa generation ngayon, sa mga Gen Z, sa mga young pros ngayon. Hmm? Yes. Kumbaga, Mhm. Okay. hindi, ayaw mo namang umalis ng trabaho. It's just that ayaw mo lang na na-exploit ka. Hindi ka nagpapa-exploit sa trabaho. Yun. Ibig sabihin, yun na nga, hindi ka dapat hingan ng isang bagay na hindi ka naman babayaran ng tama. Yes. Ganun ba yun?
However, Okay. quiz, meron nga siyang two sides of the issue. Kung ganun ba yung mindset mo, are you tamad? Or do you consider yourself na you have self-respect and at the same time, alam mo lang yung value and worth mo. Something like that. 'Di ba? What do you think? So parang lack of initiative, ganon. Mhm. Pag tamad ka, meron ka lacking initiative. So are you tamad kapag ganun ka ba? Yeah. Um, kasi tayo, papaano ba? Kapag ka nasa work ka kasi, doon din tinitignan ng mga employer if you are qualified for a higher position. Tama? Mhm. True. So like halimbawa, kapag ka you go beyond doon sa ginagawa mo lang, hindi lang doon sa required ka, parang nakikitaan ka na, uy, may potential ito masipag. Mhm. So yun yung term. 'Di ba? Laging, uy, masipag ito. So I think ano siya, medyo nakikitaan ko siya ng potential to um, handle more task, Mhm. probably set for promotion. And puwera lang kung ang nakikita sa'yo, "Uy, masipag 'to, pero puwedeng Take dagdagan ng advantage. trabaho." Pero hindi ka Yes. compensated, hindi ka True. compensated. So, doon Mhm. siguro na magkakaroon ng dalawang perspective. So, saan ka? Magtatrabaho ka ng magpapa-impress? Hindi naman, not exactly pa-impress, no, but you will work beyond what is required. Or doon ka sa baka mamaya pag nagtrabaho ko ng sobra, abusuhin naman ako. Siguro Hindi kuya, ako kailangan, bayaran. yeah. Siguro ako naman, masasabi ko diyan, kasi nga sabi nga natin, case to case basis. Siguro dapat alamin mo din yung company path, kung ano yung vision ng company as in general as a company and yung vision ng company for you. If alam mong meron kang inaantay na promotion or alam mo yung company is just start up, mag-grow pa siya, mag-expand pa, marami pa talagang opportunities waiting. I think that's the time na yun nga, magpakitang gilas ka. You use that platform na ibigay mo yung best mo kasi marami pa nag-aantay sa'yo for higher position. However, since ngayon, lagi na natin tong na-mention sa mga, parang hindi siya nawawala sa mga topics natin, Kois, na usong-uso na rin kasi yung anxiety and depression. So, kaya, there are also Yeah. people na ginagamit itong quiet quitting for their own self-peace ba, kumbaga. Sinasabi nga natin yung self-respect, self-love, self-care na sometimes, yun nga, hindi natin maiwasan na i-exploit talaga and tinitake advantage din. 'Di ba? Na sinasabi mo nga kanina na ginagamit Sa na lang. government, Ay, hindi ako nagsabi niyon. yeah. Actually, sa government, merong tinatawag ngayon na wellness leave. 'Di ba? Nagkaroon na ng wellness leave. So may Oh. additional 5 days na po pwede mong i-avail within the year na pwede mong i-wellness leave. Ito yung mga mental health na leave. So po pwede mo magamit yon para makapagpahinga, how do you say it, recuperate or Mm. recharge Mhm. yung mga ganung bagay. So in connection doon sa sinasabing depression and ano, so may mga ganong kumpanya no, or yun nga sa case na yan government. By the way, going back meron din perspective din ako. Mhm. Ang nakikita ko naman doon sa kasi ang bawat trabaho dapat meron job description. Okay? So sa job description pagpasok mo pa lang
nakalatag na ano yung mga kailangan mong gawin based doon sa position na binigay sa'yo. Okay? Ang ano ko doon, ang take ko doon is that I would prioritize yung mga nakalagay sa job description ko first. Mismo. And then afterwards, kung may oras pa at kaya ko pa, saka ko gagawin yung extra. Sorry, nakasmile Kasi- ako. It could lead. Mhm. Bakit? Nakasmile ako. Kasi, sa dati kong work, parang, yun nga, going back to job description or job role, parang napapansin niya na, teka lang, nasa job description ko pa ba to? Dapat ata yun nasa job description is lahat, parang yung one, for example, you have 10 job description. Tapos yung number 10 is nakalagay others as needed. Parang puro na lang others as needed. Kailangan totoo ko sa yan. lahat. Sa amin naman, may nakalagay na as may be required by the supervisor. Ayun. Puro requirement. I-required ng supervisor na gawin mo ito, ganyan. Not until na personal errands na yung pinapagawa niya. Diba? Yes. Yun. Correct. So, yun din yung nagsiset kasi for you to become burned out. Yeah. Napagod ka na sa mga ginagawa mo because of sobrang exhaustion. Na-exhaust na lahat ng effort mo, napagod ka na parang, halimbawa, may mga sabi nila may mga bangko na nagre-require ng sobra-sobrang oras. Mhm. Kinakain na minsan yung oras mo hanggang alas 7, alas 8 ka na ng gabi makakauwi. And then you have to be at the office before 9 o'clock or 8 o'clock in the morning. And then, you know, that's too much for our work. Pero, sometimes kasi, when you allow it to happen, yun din yung nagiging problema. Totoo yan. Before meron akong trabaho na lagi ako nag-share doon sa friend ko na, ano ba to? Grabe, ito yung pinapagawa niya sa akin, ganito, ganyan, lahat na lang, pati ganito. Alam mo, parang siguro na-realize niya na every time na nag-meet kami, yun na lang yung mukhang bibig ko. Sabi niya sa akin, which is, tama naman siya, talagang parang slap in my face din siya. Sabi niya, you cannot complain to something that you allow to happen. Kasi pinapayagan mo naman yun. So, True. hanggat oo ka ng oo, di go lang siya ng go na gawin mo yan. Kasi hindi ka naman humihindi. You're not setting boundaries. Which is, again, very important na siya ngayon para nga ma-avoid natin yung burnout and knowing your worth. If you think na marami pa siyang pinapagawa sa'yo or marami pang nire-request sa'yo yung job mo that is beyond sa role mo, I think there is a professional way of asking an increase. Diba? May mga, if you really know your worth, alam mo kuya, I appreciate that since I experienced both working sa local company and international company, I appreciate yung ganon na culture sa mga US, Australian companies that when they ask you for additional tasks, automatically they will offer an additional compensation. May compensation. Yeah, Yes. well compensated. So, before kasi, kagaya ako nung aminado ako, nung nagsa-start pa lang akong magtrabaho, first job, lahat, di ba talagang magpapakasipag ka. Again, it's because during that time, alam mo naman na meron ka pang hinahangad na promotion or, yun nga, hindi ka pa nagsisettle for that position. Kaya ginagawa mo yun. But, if you are in the position na alam mo yun, ibang season din kasi, di ba kuya, if ano ka pa lang, first job mo, medyo may napatunayan ka na, marami ka ng experience. If you are in the position right now na you are very well experienced ka na, kumbaga, pwede ka nang mag-demand.
yes, ng salary. I think if that happens, pwede ka naman humingi in a professional way. You can talk to your boss, your HR, na beke naman. Well, professional way, beke naman. I I have an experience, no. So I was, 'di ba sabi ko, well, I used to work sa radio for a long time. Tapos I used to manage yung radio station. So medyo from a regular DJ, nagkaroon ng opportunity to become program director, tapos naging station manager. So ang maganda doon, may experience ka na. So, kumbaga, meron ka ng pinanghawakan na kaya mo nang maghawak ng tao, kaya mo nang you know, those things. And then, I tried to apply for a position in a government. That was years ago. Years ago na. Siguro mga, I don't know, a decade already, ganyan. Tapos, nung nag-apply ako, kasi there's an opening daw doon sa ano nila, sa office nila. But I'm applying for a medyo mataas yung salary grade. Mhm. Then may sabi nila, meron na raw sa government kasi minsan may ganun eh, yung may pinoposition na kagad sila doon sa sa opening na open na position. So what the manager or the boss is offering me is a lower item. Tapos, sabi niya, pero ano naman, kunin mo muna ito. Nakikita ko kasi na magaling ka. I know Even na though you are qualified sa ina-applyan mo na position. na mas mataas na position. So sabi niya kasi naipangako na yun eh, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, ito muna yung yung maibibigay ko. Tapos after 3 years, kasi ganun yung promotion sa government minsan. So after 3 years, saka ka bibigyan ng ibang position kung merong opening. So for me, ay hindi dahil mayabang ako, pero dahil I know my worth. Yes. Sabi ko sa kanya, I don't think I can accept yung ino-offer niyo, ma'am, because I think I know my worth. Alam ko po na I can be excellent in the position na ina-applyan ko. And medyo masyadong mababa for me yung position na ino-offer niyo naman. So, I think I'm gonna pass. True. Sinabi ko talaga yun sa kanya. I was so upfront to tell that person na hindi obra. And then after a week, tinawagan niya ulit ako. Sabi niya, baka daw nagbago ng isip ko. She's still offering that same position. Siya na yung desperate, kuya. Pero sabi mo, I'm not that desperate. Exactly. And she knows very well. Sabi ko, I have a business running. It's doing well. Gusto ko lang ng hindi experience, but I want something to do which I could serve the government in a most tawag dito, possible way na pwede ako makapag-serve. Na hindi yung walang kaplastikan yan. Gusto ko lang talaga maging part ng government. Tapos, so she was telling me, sige na, kunin mo muna to. Tapos after di pag-usapan natin ulit. How sure am I na gano'n na mangyayari, di ba? Lo and behold, hindi ko nga tinanggap. After a while, nalaman ko na yung boss na wala siya sa trabaho. Napalitan siya because of basta, medyo hindi magandang exit. Oo. Kilala mo yun? Mamaya, i-chika mo sa akin offline. Ayun. So, ganun na nangyari. So, alam mo yun, know your worth. Kung alam mong magaling ka at alam mong may sometimes, hindi naman yung pagmamalaki, hindi din pagmamayabang. Yes. Kailangan mo lang i-assert also yung karapatan mo at yung galing mo. Yeah. Na hindi lang basta please wag kayong tanggap ng trabaho just because you're desperate True.
have an self-worth naman yung tawag din yun. Yes. Diba? And if tinanggap mo yun, you downgrade yourself. Exactly. Diba? Okay lang naman kung newly graduate, ganyan. Yes. Oo. Or kasi magbe-build ka pa lang ay establish mo pa lang yung sarili mo eh. Okay yun. Pero pag alam mo ng experience ka na magaling ka na, halimbawa, for example, administrative yung trabaho, magaling ka sa technical, magaling ka magsulat, magaling ka maganyan and all that. Tapos offeran ka ng mababa na lumipat ka kasi gusto mo lumipat ng trabaho, tapos offeran ka ng alam mong hindi, wag naman. Oo. Wag na. Kasi, Leave some for sure, dignity. yes, hindi ka rin magiging masaya long term. Why? Eh, Bakit? Let's go back. Bakit nga ba nagiging trending itong quiet quitting na to? It's because ngayon marami nang nababurn out. Kapag hindi ka talaga happy sa ginagawa mo, sa trabaho mo, mabilis kang maburn out. And to True. set expectation naman, low wages versus high expectation, huwag ganun. Yes. So, basahin natin yung role natin and i-compare natin siya doon sa ino-offer sa ating salary. Always read yung, marami din kasi ngayon na, alam mo yun, yung job title lang, tapos ina-accept mo na and with this amount. Yes. Pero ngayon sa panahon ngayon, we really do advise that you ask for a specific job description and anong scope of work mo. 'Di ba? Ngayon marami na ring naghahanap ng work-life balance. Oh, yes. Just recently, a friend of mine, parang nag-share siya sa akin. Sabi niya, meron akong job offer. So, as in, ginawa niya na Excel quiz. Like, yung price, yung scope of work, walang problema. Yung rate, mas mataas yung bago. Tapos, yung setup ng work, purely, kasi isa, work from home. So, yon talagang, and with other benefits. So, you do compare, you do research para at i-match mo sa lifestyle that you want to have, 'di ba? Depende nga yan, sabi nga ni Kuya, if ikaw yung fresh graduate, huwag ka muna mamili. Girl, go muna Yes. for experience. Ako, yung first job na nalandingan ko, napakalayo niya sa course ko. But, it's okay kasi nag-excel din naman ako doon and eventually, yan, dumating na sa point that I'm asking for a rate, hindi na kung ano na lang yung i-offer sa akin. Pag bata ka pa, and at the same time, yung fresh graduate and all, it's okay to gain experience. Kung wala, tanggap lang ng tanggap. Ganyan. Kasi baka na-explore mo pa rin yung sarili mo at saka bata ka pa kasi in-explore mo pa rin yung sarili mo, saan ba talaga yung niche mo. Not unless, like halimbawa, graduate ka ng business accountancy, tapos napunta ka sa pagtitinda ng ganito, ganyan. Hindi siya appropriate, nasa sales ka, kumbaga. Pero business accountancy yung tinapos mo. Not unless define mo kung ano talaga yung gusto mo, yun yung papasukin mo. Pero habang bata, habang nagsisimula pa lang, maging ka na experience, it's okay. Kasi ang magbe-benefit yan ikaw din. Long term. Diba? So, after a while, pag tinanong ka ng isang interviewer mo, anong maiko-contribute mo sa kumpanya? Meron po akong experience sa ganito, meron akong experience sa ganyan. It's always the experience. Exactly. And no one can take that away from you. Yes. That's really something that you can hold on to at pwede mo ipagmalaki. True. So, experience na ako dito sa sales. Halimbawa, nagbenta ka ng kotse sa Correct. isang malaki. So, probably, aside from the position that you are holding, alam nila na po pwede ka rin nilang pakinabangan sa aspetong ito. So, that's gain yun para sa'yo. Meron kang leverage ang tawag doon. Yeah. Proven experience. Kasi pwede rin
may experience ka, pero yes, naging sales ako ng previous company, pero wala ka pala naging benta. I mean, sa isang year, naka-isa, dalawa ka lang. And yung sinasabi mo nga, Kuya Kuis, yung leveraging yourself. Parang True. additional points yun kaagad. But, yun nga, no, we need to consider. Kaya marami kailangan i-check when you accept a job. Um, Mhm. Dahil hindi lang naman yun yung mundo natin. Minsan kasi parang work is life na, ayan. Tapos nabu-burnout ka na, nagrereklamo ka na, kasi ginawa mong mundo mo ang trabaho mo. 'Di ba? Eh marami Ex ka pang ibang roles, lalo na kung single ka, naku mag-travel ka. 'Di Kaya nga ba? merong ano kaya nga merong work na like halimbawa sa government, meron kang Monday to Friday lang. Mhm. Meron din mga pag private company, merong Monday to hanggang Saturday half day. So Mm. laging siyang break. Yeah. Dapat meron kang pahinga kasi kung Yes. hindi, it will really cause you burnout. So like halimbawa, minsan may mga nagdo-double job. Relate ka ba dito na meron kang trabaho sa morning tapos magtatrabaho ka pa rin sa gabi? Gabi. So kumbaga wala ka ng pahinga tapos magrereklamo ka. Ang tendency niyan, ang magsa-suffer yung mga tao sa paligid mo kasi mainitin ang True. ulo mo, Mhm. lagi kang pagod, lagi kang nakasinghal kasi parang ano ba naman 'to, wala. Yun yung sinasabi mo kanina na work-life balance. You Yes. have to strike balance sa lahat ng ginagawa mo para yun nga sabi mo nga hindi lahat ng bagay or hindi lahat sa buhay mo ay umiikot sa trabaho. There's Mm. more to it. There's more to Yes. it. Sometimes you work because you want to go on a vacation, you travel, Mhm. you go out with friends, you eat or dine somewhere, parang, Yes. you owe it to yourself. You owe it to yourself. So let's have this Okay. real talk, lalo pat doon sa mga magsa-start pa lang or seeking for job, nag-a-apply pa lang ngayon. Ito yung realidad, no? Maraming mga companies na OTY, Mhm. overtime without pay. Yan. So yan yung isa sa Oh yeah. mga nakaka-burnout na I think ang pinaka nag-excel dyan is pagdating sa paying the overtime ha is mga bangko. But majority Yep. overtime is without pay talaga yan siya. And lagi nating sinasabi, pag nag-overtime ka sa work, it doesn't mean na masipag ka. Ibig sabihin, you don't know how to manage your time. Or overloaded Yep. ka na ng trabaho. 'Di ba? And please do not Okay. justify that you are very passionate na magtrabaho. You are workaholic. Ayan. And siguro ako, Mm. ako ano ako, very guilty ako dito sa isa nating point is yung feeling of guilt kapag nag-rest. Papahinga. Oo, yung feeling mo toxic ka, hindi ka, wala kang karapatang magpahinga kasi pumapatak yung meta. Yun. Uy, hindi ba yun? Oh, parang naging very luxury na for me ang mag-rest. Parang Di ba instead sabi of nga, mag-rest, magtrabaho na lang sabi ako. niya, sabi when you are at work, meron laging 10-minute break kasi nakaharap ka lang kasi sa computer. So, alam mo yun, yung nakaharap ka lagi sa computer, you have to rest your eyes. Meron laging break yan. Lalabas ka, hihinga ka, yung iba nag-yoyosi break. Wag yun ha. Pero, may oras talaga for everything. Dapat meron kang pahinga. Kasi, yun yung tipong pag nag-rest, sinasabi mo nga, tipong pag nag-rest ka, parang mali. Magpahinga, hindi po mali yun. Hindi po mali yun. Sabi Mas nga mali na namin, sa ospital ka na, wala kang pahinga. sabi namin nga, pag nagkakamustahan kami ng mga previous na mga ka-work ko, na, hindi na kami nag-work in the same company ngayon. O, kamusta na, ganyan. Eto, alipin pa rin ang pera. Kasi nagtatrabaho pa Alipin na rin. salapi. Alipin kami ng salapi. Pero hindi yun siya tama. Kaya Okay. kailangan talaga magkaroon ka ng balance sa lahat ng ginagawa mo. So, Okay.
when quiet quitting can be a problem, actually nasabi mo na yung isa kanina, lack of growth and learning. Kapag masyado kang restricted na, ay, ito lang po yung pinapagawa sa akin. Grabe ka naman. Nawawalan ka rin ng opportunity na mag-grow and mag-learn, diba? Okay. Yes. Tama. And also, nadadamage din yung reputation mo kasi sasabihin nila, grabe naman to, masyado kang mabilang, masyado kang makwenta sa ginagawa mo, kung ano na lang yung sabihin, yun Yeah. lang talaga Oo. dapat, di ba? And because of that, you miss a lot of opportunities. Yes. And mababansagan ka nun. Mababansagan, ano ba naman to? Ay, mahirap yan i-approach kasi ganito, ganyan. True. Mabilang yan, medyo counting on fingers yan kapag ka magtrabaho. Kailangan, ito lang ako, hindi na ako po pwede dito sa ganito kasi hindi nyo naman ako binabayaran para dito. And worst, hindi ka lang mababansagan. Papag-iinitan ka hanggang sa umakyat ka na sa Or HR. worse, yes. Or worse, baka mamaya, ma-call pa yung attention mo to, ma-reprimand ka. Kasi Yes. insubordination. Hindi ka Correct. sumusunod sa boss. Mga ganung bagay. Oh, So, kasi yun nga. may others di ba? May always Yes. others doon sa job description. Tapos yun nga, yung missed opportunities, di ba? Parang Yeah. sa halip na magkaroon ka ng opportunity to know or to learn yung mga bagay-bagay, hindi na nangyayari yon kasi nilimit mo yung sarili mo agad. Hanggang dito lang ako. Mhm. Ito lang yung, hindi mo na na-explore na, ay, magaling pala siya sa ganitong part. Hindi mo nalaman yon kasi nilimit mo yung sarili. So, boundaries are good, pero hindi natin dapat sinasara yung mga pintuan natin sa mga hinaharap naman natin. So, in the Yes. para sa Yes. yung future. So, practical advice for healthy balance para sa trabaho. Do your job well. Just be excellent kung anong meron ka ngayon, kung anong job role meron ka ngayon. If you You know can recommend, What I see kasi, pag pumasok ka sa isang kumpanya, sa isang trabaho, again, we go back doon sa meron kang job description. Mhm. So, hindi ka kukunin dyan sa trabaho yan kung hindi nila alam na qualified ka. Okay? So, when hinire ka, tinanggap ka sa trabaho, tapos binigay sa iyo yung trabaho yon, sabi mo nga, do your job well because you were called for that. Yes. Sakuran kita ng tama kasi kaya mong gawin yon, yung bagay na dapat mong gawin. And then, just set clear boundaries, time, load, para meron kang balance. O sige, pag sinabi 8 to 5, okay, 8 to 5, pasok ako. After 5 o'clock, uwi na ako kasi may family naman ako hihintay. Yes. Magluluto pa ako ng something para sa pamilya ko. So, meron kang balance. You have to strike a balance every time. Yes. Okay? Ngayon, pag ni-require ka lang naman ng iba, yung boss mo, sinabihan ka na, pwede ba tayo magstay ng kasi meron pa tayong meeting hanggang 5:30 and all. Baka pwede mo na ma-stretch ng konti. Hindi naman yan araw-araw eh. 'Di ba? And at the same time, hindi ka mahiya mag-say no in case na hindi talaga pwede. Yes. Actually, kuya, dito sa isa kong company na international, I do interviews. And then the last part ng interview, kapag medyo pasados sila, we ask anong days siya available for work and meron ba siyang preferred time lang. Kasi it's a 24/7 operation. So, Okay. lalo na kapag mga parents, mga working moms talaga, we do really respect na halimbawa pag sinabi nilang Monday to Friday lang, 8 to 5 lang. So talagang, klaro na yon. Pag beyond 5 p.m., hindi ka na itatouch para sa mga nangangailangan ng ganong shift. But, yun nga, yung sinasabi mo kanina, kapag nag-request sa'yo, at least, alam mo yun, parang may klaro sa employer and sa employee na
hindi siya hindi siya pwede sa ganitong oras, but in case nakakailanganin, we have an urgent meeting, at least, alam mo yung tone ng employer na, pwede ka ba? Kasi alam ko na hindi ka pwede. Yung mga ganun ba? Yes. So, setting expectations lang din on both sides na alam namin hindi siya pwede ng ganitong oras, but makikiusap kami, 'di ba, sa part ng employer. So, everything can be communicated as long as you do it professionally. Be straightforward. Huwag kang mahiya. At least, nasabi mo siya in the very beginning. Para nga, in case na dumating yung mga ganong situation, hindi ka mahiya to say no because sa una pa lang, na-set mo na kaagad yung expectation nila na this is only the time and workload that I can offer for the company. Asa na Meron ba? ako isang point pa. Go. Isingit ko doon sa sa setting clear boundaries, no. So sometimes when you're on leave, Mm. di ba? Pag naka-leave ka, kailangan na iintindihan nyo ng kumpanya mo na you should respect yung leave na in-applyan mo. Halimbawa, sick leave or vacation leave. You don't accept jobs. Like halimbawa, pasuyo naman ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Sometimes, by not answering or by telling them directly na hindi mo pwedeng gawin yan because you're on leave, you're setting a tone na we have to respect yung mga ganong bagay. So, halimbawa, magkatrabaho tayo, ikaw yung boss ko, sasabihin ng boss ko, ay hindi mo ako pwedeng istorbohin kasi naka-leave ako at this time. So, okay, hindi talaga kita gagalawin. Hindi kita i-chat, hindi kita istorbohin. So, that should also be the case. Kapag ka ako na subordinate mo, ganun din. Kapag ka It's ako a two-way thing. Yes, exactly. Hindi ka dapat nangiistorbo or hindi ka dapat nakikipag-usap work-related kung alam mong on leave siya. And first of all, in-approve mo yon if ikaw man ang boss or nag-approve. And at the same time, if you are receiving naman some task during your leave, discipline yourself na wag mag-seen or wag mag-reply. Mas guilty actually ako doon. Kasi medyo ok-ok ako na ayoko nang may notification. Tapos nag-nasip ko na, sige na lang. But ako, I have this, nag-e-effort ako na, minsan kasi, meron akong mga thoughts na, alam mo yun kuya, para lang hindi mawala sa akin. Sinasabi ko kaagad, binibigay ko kaagad yung instruction or reminder, pero nilalagay ko kaagad sa harap. For example, beyond working hours na nung staff ko, sasabihin ko na, please don't mind me, basahin mo to tomorrow pagpasok mo. Baka lang makalimutan ko. Just at least, kahit na, para alam mo yun, hindi rin siya mapraning na, hala na sin ko, baka nakita ni ma'am na sinin ko, doon ako nag-reply. At least may pauna na, may disclaimer na ako kaagad. So, I think those are simple ways. If ikaw naman yung boss or ikaw yung HR, ikaw yung nagbibigay ng instruction. Yeah. Yes. And, pagkaroon ka lagi ng, ano ba ang sabang term, kuya? Hindi deserved. Well, we use also discernment sa ating trabaho. If it is worth it pa din na magstay ka or it's time for you to leave. Pero for me talaga, huwag ka talaga mag-leave ng walang plan B or walang siguradong kapalit. For me lang ha. Leave the company, alis ka talaga, ganyan. Yes. Okay. Okay. Totoo yun. Hindi ka dapat mabakante. Oo. Unless Kasi, Nepo baby. Nepo baby. Okay. Di ka Gen Z. Kami lang yun. Wow! Di mo nga naalala eh. So yun, hindi natin talaga kailangan, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. So, kailangan wag mo rin pabayaan yung sarili mo. So, we have questions here sa ating mga viewers. Comment down below if ikaw yung empleyado na
tingin mo nagtatrabaho ka na ngayon beyond doon sa job description mo? Or bigla ka na paisip, o nga no, ano, hindi ko nga pala nabasa yung job description ko. Girl, balikan mo na ngayon. Bakit balikan ngayon? Lahat ng as much as possible, lahat ng papasukan mo, not unless nag-apply ka as waitress, ganyan. Hindi yan, lahat karamihan yan ng mga kumpanya, meron job description. Yes. Okay, so even, alam ba, contract of service ka sa isang kumpanya or sa gobyerno, for example, merong kontrata. Sa kontrata na yan, nandyan nakasulat kung ano yung mga gagawin mo. What you are required of para Yes. i-deliver mo sa kumpanyang pinapasukan mo. True. Or, So, ikaw ba yung empleyado na lagi mo na lang mm, sinasabi na, hindi, enough is enough. Hanggang dito na lang talaga ako. Or, mag-resign na ako. Bukas nagsasabi ako ng resignation. Tapos nakita mo yung bills mo, yung mga parcels mo. Hindi mo hindi ko pa pala. pala kaya. Yeah. Yes. Alin ka doon sa dalawa. Saka mas Mhm. nakaka-relate, no? Okay. True. So, again, at the Good. end of the day, I think we keep on saying the word boundaries. Napaka-importante nga, not just sa work, but in all aspects or in all areas ng buhay natin. But since we are talking about quiet quitting sa ating mga trabaho ngayon, that trend ngayon na ginagawa. Again, it's not pagpapabaya, hindi siya nagiging tamad ka. It's just that you are just setting boundaries, Boundaries, which yes. relates that you know your worth and you Mhm. respect yourself. Yeah. Oo. You owe Mhm. it to yourself. Yeah. Okay. So, quiet quitting. Mhm. Yes or no para sa'yo? Yes. Okay. Mhm. Time or on time out? Yung ano yung 4:55 nagsa-shutdown ng computer. Um, on time out. Oh, wellness Okay lang sa yun? akin ang overtime, pero yung mga 10 minutes, 15 minutes, okay naman sa akin yun. Or max 30 minutes, okay na yun. Pero yung Oo. 1 hour, wag naman, girl. Office, meron lang kaming may yung office mate ko, magkasundo kami niyan eh. So, ang gagawin namin, halimbawa, hindi naman few hours, no? Halimbawa, hanggang 5 o'clock yung work. 4 hours, sasabihin niya, uy, wellness na tayo. So, magre-rest na siya for 20 minutes. Sige, mauna ka na. Tapos ako naman after. So, merong palitan. At Para, it's good na meron kang ganun kasama katrabaho, nasa yes, trabaho mo, no? You mm, remind one another, di ba? yes, correct. Parang, kasi like, bombarded kami, lalo yung trabaho namin, sobrang technical. Puro sulat, gawa kami ng executive order, gawa kami ng memorandums, office orders, etc., communications. So talagang kumbaga sasabog yung utak mo sa ginagawa mo. So at the end of the day, dapat meron ka talagang, teka, hindi ko na kaya, baka mamaya na ako, kailangan ko magpahinga. So Mhm. ikaw din, alam mo kasi yung limit mo eh. Mhm. 'Di ba? Alam mo yung Yes, limit mo hanggang saan ka lang. Okay, true. one last. Passion or paycheck? Both. Passion Na or paycheck? ngayon, I can say both. Pero before, kasi ngayon marami kang options. Pag wala ka masyadong maraming options, paycheck tayo. Paycheck. I'm just being realistic. Totoo yan. Oo. It pays the bill. 'Di ba? Yes. Meron naman yan eh. Yes. Okay. Quiet quitting is again, setting up boundaries for yourself at hindi yun siya mali, hindi siya masama. Yeah, pero tandaan pa rin natin na yung responsibility pa rin natin na gawin na maayos properly ang ating trabaho. So, Mhm. wherever you are, sabi nga naalala mo ewan ko if you remember this, sabi nga, wherever you are, be there.
Okay? So kung kung i-apply natin, kung nasa ka nagtatrabaho, dapat present ka doon. Hindi lang present na, ay, Physically. nandito ako, dito na naman ako, upo lang ako maghapon. Ever you are ng trabaho mo. You are called for that. Yes. You are being I compensated. Tanggap mo yung trabaho, na ganun yung sahod. So, ibigay mo yung trabahong nire-require sa'yo. so always Mhm. work smart, Protect your but peace. yes, and know your worth. Key takeaway natin ha. Quiet quitting equals boundaries, not laziness. Okay? Yes. So, hindi yun. Nagsiset ka lang ng boundaries, hindi na makatagal yun. Yun yung quiet quitting dapat. And then, alam naman natin na totoong burnout is real. Totoong may burnout. Kaya, kailangan mo ng pahinga. Rest din pag may time. Yes, do not feel Okay? guilty And kapag then, nag-rest ka. yes, so balance is key. Importante yan. So, may balanse ka. So, wag laging rararasis bomba. Work lang ng work. Totoo. Hindi pwedeng ganun. Yes. And know Oo. your rights, but always impose or always, paano ba, exercise your rights by communicating your piece or your side in a professional way. And Okay. always don't forget that kahit na there is this quiet quitting that is trending right now sa mundo ng pagtatrabaho, growth is still matters. Importante Yes. that nag-grow ka professionally and personally. There. At dahil Correct. dyan, at laki niya na, nag-grow na siya. This is Charlie. Oh, it's a new job. Yes, it's Charlie. Ayan. Alright. Maraming salamat. I hope marami Thank you kayong very much, natutunan. everyone. Yes. And keep on watching our videos and please share this episode sa mga friends ninyo na tingin ninyo nakakailangan mapakinggan ito. Maraming salamat and we'll see you Until on next our next time. episode. Bye! Bye.